Magandang araw po o maaaring magandang gabi sa lahat. Muli po, ito ang ating programang ang pagsisiyasat na ang layunin po ay ating matuklasan ang marami at iba't ibang katotohanang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. At sa pamamagitan po ng ating programang ito ay atin pong bubuksan ng isang napapanahong paksa na dapat po ay maalaman ng lahat at bawat isa pagkat sangkot ang lahat ng mga tao at maging ang buong sanglibutan. Gaya po ng ating nalalaman at sinusubaybayan pa rin natin ang digmaang nagaganap sa pagitan ng Rusya at ng Ukraine ay naghahatid ng maraming pag-aalaala, takot, pangamba na kung maaari ay baka ito ang siyang maglunsad ng ikatlong digmaang pandaigdig at maaaring siya na rin katapusan ng buong sanglibutan. Kasama na ang lahat at bawat isa sa atin. Magkagayon man, ang lahat po ay dapat lamang na ating pag-aralan mula sa banal na kasulatan, pagkat ang katotohanan malaunang panahon na kung ano man ang nagaganap sa buhay na ito, sa mga tao at sa buong lupa ay naipahayag na ng banal na kasulatan sa pamamagitan ng mga hula ng mga propeta at gayon din ang kapahayagan mula sa ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong ngayon ay, ito na nga ba ang magbubunsod sa tinatawag na ikatlong digmaang pandaigdig? Ito na nga ba ang magiging wakas ng sanglibutan? At tungkol sa bagay na ito, bago po tayo magbigay ng ating mga palapalagay, ng ating mga konklusyon sa mga nangyayari, sangguniin po natin ang banal na kasulatan upang ating matiyak ang mga kasagutan sa mga katanungang gumugulo sa ating mga kaisipan. At tungkol po sa bagay na ito, tingnan po natin sa aklat ng Mateo, sa Kapitulo 24, ang bersikulo ay 3 at sumusunod na mga talata, sapagkat ito po ay pangungusap ang ating Panginoong Hesukristo. Anong sinasabi ng talata? Ang wika po, at samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga ulibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan. Malinaw po, narinig po natin yung katanungan. Sabihin mo sa amin, ano ang mangyayari sa mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan. Tungkol po sa katanungang ito'y nagbigay ng sagot ang ating Panginoon. Sabi niya, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mga nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Mahaba man po yung ating binasa, pagkagayon man, ito po yung naging kasagutan ng ating Panginoong Hesukristo sa naging katanungan sa Kanya ng Kanyang mga alagad. Mayroon pong binanggit na digmaan na magaganap sa sanglibutan. Gayunman, ito na nga ba yung katapusan ng sanglibutan? At bakit ba nagkakaroon ng mga ganitong mga paglalaban-laban
mga pagbabaka at mga digmaan na gaya ng inuhula ng ating Panginoong Jesucristo. Pwede siguro nating itanong, bakit ang mga bansa ay naglalaban, nagdidigmaan, at ang digmaan bang ito ay talagang likas at kaugalian na ng mga tao sa sanglibutan? Pwede rin pong itanong, talaga bang dito sa lupa nagsimula ang tinatawag na pagdidigmaan? Sa bagay pong ito, hayaan natin ang banal na kasulatan ang magbigay ng kanyang kasagutan. At atin pong pagbabalikan ng mga pangyayari sa malaong panahong naganap upang ating matuklasan kung saan at paano nagkaroon ng mga digmaan dito sa lupa na siya ngayon ay pinangangambahan ng lahat at bawat isa sa atin na kung malunsad, mabunsod, ang ikatlong digmaang pandaigdig ay siya nang tatapos sa sanglibutan at lupang ating tinatahanan. Meron po tayong babasahin ngayon. Saan ba nagsimula ang digmaan? Hindi po dito sa lupa. At kung ating pong sasangguniin ang banal na kasulatan, matutuklasan po natin ang isang pangyayari na hindi gaanong nalalaman ng maraming mga tao dito sa lupa. At ito po ay ating masusumpungan sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 28, at ang versikulo ay 14 at 15. Subaybayan po natin ang mga pangyayari na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Meron pong sinasabi ang ganito at ang wika, ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita, na ano pat ikaw ay nasa ibabaw ng bundok ng Diyos. Ikaw ay nagmamanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay masumpungan sa iyo. Parang malayo dun sa ating tanong, ano po kanina. Gayunman, meron kasi tayong binitiwang katanungan, saan ba nagsimula ang digmaan, ang paglalaban-laban, ang mga pagbabaka na nagaganap dito sa lupa? Nagdaan na po tayo sa unang digmaang pandaigdig, sumunod ang ikalawang digmaang pandaigdig, at ang ngayon ang pinatatakutan nating lahat ay ang ikatlong digmaang pandaigdig, na ang mga digmaang ito, hindi po dito talaga nagsimula sa lupa, kung hindi sa mga bagay na ating pag-aaralan. Merong isang tinatawag na pinahirang kerubin, na ating pong nabasa sa talatang ito. Ang pinahirang kerubin ito, sabi ng talata, sakdal nang siya ay lalangin. Sa makatigbagay, banal ang ibig sabihin, mabuti at walang nasusumpungang anumang kasamaan sa kanya. Siya yung may kalayaan na magmanhik manaog sa bundok ng Diyos. Siya yung naglalakad sa gitna ng mga batong mahalaga. Ibig pong sabihin, ang personaheng ito ay may malaking kinalaman sa mga kaganapan sa sangkalangitan ng kanyang kapanahunan. Magkagayon man, napansin po natin yung salita at ang wika sa huling talata na ating pong binasa. Sabi sa versikulo 15, ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kalikuan ay masumpungan sa iyo. Mayroon po tayong katanungan ganito. Ano ba yung kalikuang nasumpungan dito sa pinahirang kerubin na inaakala po natin na mayroong mahalagang papel na ginagampanan sa sangkalangitan? Yun po yung dapat nating alamin upang ating matutuhan ang may kinalaman sa kalagayan ng personaheng ito sa sangkalangitan. Meron po tayong babasahin muli. Ito naman ay sa aklat ng Isayas, ang kapitulo ay 14 at ang versikulo ay 12 hanggang 13. Meron pong ganitong sinasabi. Pakinggan po natin mga kalahi. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga? Anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas.
ng mga bituin ng Diyos. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Narinig po natin kung ano ang ipinahayag ng talata. At ito'y may kinalaman pa din sa ating pong pinag-aaralang pinahirang kerubin, sakdal ng lalangin, natapwat sa dakong huli ay nasumpungan sa kanyang kalikuan. Dito, meron pong tinabanggit ang talata at binigyan pa siya ng isang palagayang talas sa umaga, anak ng umaga. Gayunman, siya ay wagpak sa lupa, ang sabi ng talata. Siya na nagpahina sa mga bansa. Anong kalikuan ang nasumpungan dito sa pinahirang kerubin, talas sa umaga? Meron po tayong nabasa sa versikulo 13. Nahayag na dito kung ano ang kalikuan na nasumpungan sa kanya. Meron siyang sinasabi, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Ibig po sabihin, merong higit na mataas sa kanya. Gayunman, itong pinahirang kerubin na tala sa umaga na kinasumpungan ng kalikuan ay nagkaroon ng ambisyon na kanyang makuha yung kalagayan ng kataas-taasan. Alin po ba yung kataas-taasan? Kung hindi ang ating Panginoong Diyos. Siya yung Diyos na makapangyarihan at kataas-taasan sa sangkalangitan at maging dito sa sangkalupaan. Yung ngayong posisyon ng kataas-taasan ang nais makuha nitong pinahirang kerubin na tala sa umaga na kinasumpungan ng ganitong ambisyon na makatidbagay ang pag-agaw sa kapangyarihan ng Diyos at pag-agaw sa pamahalaan sa langit na gaya ng ating nabasa, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Mga kapatid po, malinaw yung ating nabasa. May kinalaman dito sa pinahirang kerubin na kinasumpungan ng kalikuan ng paghahangad na maagaw ang kapangyarihan sa ating Panginoong Diyos. Ano ba yung pag-agaw sa pamahalaan ng isang sino man nag-aambisyon na makakuha ng gayong kalagayan? Tinatawag po itong kudeta, rebellion. At ito po ang unang rebellion at ito ang unang pagtatangka ng pag-agaw sa kapangyarihan ng isang pamahalaan. Pamahalaan pa man din ng ating Panginoong Diyos. At dahil sa ganitong ambisyon ng pinahirang kerubin ng tala sa umaga, ano ba yung kanyang naging aksyon upang isakatuparan ang kanyang hangad na mahigitan ang ating Panginoong Diyos at siya'y maupo sa kataas-taasang luklukan ng ating Panginoon? Meron pong ginawa. At ito ngayon ang ating babasahin sa banal na kasulatan, mga kapatid. Tunghayan po natin ang kaganapan sa aklat ng Apokalipsis, ang kapitulo ay 12 at ang bersikulo ay 7 hanggang 9. Mababasa po natin ang ganitong nasusulat. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakapagbaka sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo. Ninasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. Ito na po yung katuparan ng naging hangarin at mataas na ambisyon ng pinahirang kerubin na dati tala sa umaga. Sa kanyang hangad, sa kanyang layuning maagaw ang kapangyarihan ng Diyos, nakipagbaka siya, nakipagdigmaan siya sa mga sahukbo ng ating Panginoon Diyos. Ano pat, kung iisipin po natin, maaaring marami siyang nahikayat ng mga anghel sa sangkalangitan upang isagawa ang kanyang pag-agaw sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. At nung inaakala na ninyang meron na siyang sapat na lakas, ay kanya nang ginawa ang kanyang layunin sa makatidbagay. Una, pinakailangang ibagsak ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pakikipagbaka sa kanyang mga anghel. At gaya ng ating pong narinig, nagkaroon ng isang malaking digmaan sa langit. At ito walang iba kung hindi kay Miguel na anghel ng ating Panginoon Diyos at ng dragon at ng kanyang mga anghel. Nagkaroon ng paglalaban ng pagbabaka
at ng digmaan. Ano ang resulta ng paglalaban? Ito na po, nasumpungan na natin. Hindi sila nanganalo na nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. Hindi nila nagawa, hindi nila nakuha ang pag-agaw sa kapangyarihan at pamahalaan ng ating Panginoong Diyos sa sangkalangitan. Anong sumunod na pangyayari? Matapos na sila ay mga talo. Meron po tayong pagbasa muli. Tuloy lamang po natin sa versikulo 9 at ganito ang sinasabi ng talata. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Ito po yung naging wakas ng pinahirang kerubin ng tala sa umaga na nagkaroon ng hangaring maagawang kapangyarihan sa ating Panginoong Diyos sa sangkalangitan. Sa kanilang pakikipagbaka, natalo po sila at inihagis sila dito sa lupa. Gaya ng ating pong nasumpungan, itong Diablo at Satanas na dumadaya sa buong sanglibutan ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Sa makatid po, nandito na sa lupa. Sabi nga nung talata na ating binasa, hindi sila'y nangatalo at hindi nasumpungan ang kanilang dako sa langit. Sa halip ay inihagis sa lupa at ngayon ay narito na sa lupa ang Diablo na si Satanas. Ano ngayon? Ang sumunod na aksyon ng Diablong si Satanas na dati sakdal, datapwat sa kanyang paghihimagsik sa ating Panginoon Diyos at pakikipagbaka o pakikipagdigma sa sangkalangitan, natalo sila. At ngayon ay narito na sa lupa. Ano ang susunod o sumunod na aksyon ng Diablong ito? Ano ang kanyang gagawin? Ituloy lamang po ang pagbasa. Apokalipsis, Kapitulo 12, versikulo 12. Ganito po ang sinasabi ng talata. Kaya't mga galak kayo, o mga langit, at kayong nagsisitahan diyan, sapagkat sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit, sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Yun po yung ating pong nasumpungan, na nang siya'y bumaba dito sa lupa, natural lamang po, wala na siya sa langit. Ang sabi ng talata, magalak kayo o mga langit at kayo nagsisitahan diyan. Makatid bagay, ang buong sangkalangitan. Wala na po yung mga nanunukso, wala na po yung mga lumalaban sa Diyos, wala na po yung mga nagtatangkang agawin ang kapangyarihan sa sangkalangitan sapagkat narito na sa lupa. Gayunman ang ating pong nabasa, sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang Diablo'y bumaba dito ngayon sa lupa na mayroong malaking galit. Ganyan po yung nasumpungan sa kanya. Mayroon na siyang malaking galit. At dahil sa ganyang pagkabigo, sa layuning maagaw ang kapangyarihan at pamahalaan ng Diyos sa langit, narito na siya sa lupa. Ano ang sumunod na aksyon ng Diablong si Satanas upang ipaghiganti ang kanyang pagkatalo sa digmaang naganap sa sangkalangitan? Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at pagsasaliksik. Ito po sa ating palatuntunang ang pagsisiyasat. At sa ating pong naging katanungan, ano ba ngayon ang kanyang ginawa nang narito na sa lupa upang ipaghiganti ang kanyang pagkatalo sa paglalaban sa langit? Ganito po ang wika, Apokalipsis muli, Kapitulo 16, versikulo 13 at 14, ganito po ang ating mababasa. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, yun po yung matandang ahas, ang Diablong si Satanas, at sa bibig ng hayop, at sa bibig ng bulaang propeta, ang tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka. Sapagkat sila ay mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaparoonan ang mga hari sa buong sanglibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito po yung kanyang ginagawa ngayon. Inuudyukan niya, sinusulsulan niya ang mga hari at mga pinuno ng mga bansa
upang maglaban-laban, magdigmaan, magpatayan, pagkat ito yung kanyang paraan ng paghihiganti sa Diyos. Walang magiging kapayapaan dito sa lupa. Yan ang kanyang marahil ay naging sumpa, sapagkat kanyang uudyukan ang lahat ng mga bansa at mga pinuno ng mga bansa upang maglaban-laban at magdigmaan. Ito po'y nagaganap noon at nagaganap pa din hanggang ngayon, upang ang lupang ito hindi makasumpong ng kapayapaan at gayon din ng pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Ganyan po ang ginagawa ng diablong si Satanas ngayon. Kaya may mga digmaan na gaganap at nangyayari dito sa lupa. Siya po ang may kagagawan. Inuudyukan ang mga bansa, ang mga pinuno ng mga bansa upang maglaban-laban at agawin ang kapangyarihan ng isa't isa upang kanilang magsisagana sila sa lahat ng mga bagay na kanilang makukuha sa mga bansa na kanilang tinatalo. Ano ngayon ang ating pong napatunayan? Napatunayan po natin na ang mga digmaang nagaganap dito sa lupa ay hindi orihinal na dito po nagmula. Nagmula po yan sa langit at ito'y bumaba dito sa lupa, nagpatuloy dito sa lupa, gaya ng ating pong nabasa, at siyang naghahatid ng panganib ngayon sa bawat isa sa atin sa buhay na ito kung mangyari at maganap ang ikatlong digmaang pandaigdig. Pero meron po tayong dapat balikan sa ating pong pinag-uusapan. Sa ating pong pasimula ng ating pagtalakay, merong naging katanungan yung mga alagad sa ating Panginoong Kristo. Ano yung katanungan na yon? Kailan ang iyong pagparito? Kailan ang katapusan ng iyong pagparito? Ano ang tanda ng iyong pagparito at ang katapusan ng sanglibutan? Tanda ng pagparito at katapusan ng sanglibutan. Yun po ba yung digmaan? Hindi po. Ang hinahanap natin ngayon, tanda ng pagkakaroon ng katapusan ng sanglibutan sa pamamagitan ng tinatawag na digmaan. Meron pong bang tanda na ibinigay ang ating Panginoon Kristo na siyang palatandaan upang ating pong maalaman na dumarating na ang kawakasan sa sanglibutan? Babalikan po natin yung pong binasa natin kanina sa aklat ng Mateo, ang kapitulo ay 24. At meron po tayong masusumpungan dito sa ating naging katanungan. Ang kasagutan po ay ganito: kung ano yung tanda ng pagparito ng ating Panginoong Kristo at ng katapusan ng sanglibutan. Basahin po natin. At ito sa kapitulo 24 at ang bersikulo ay 14. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Ano po yung tandang ibinigay ng ating Panginoon Kristo? Simple lang po ito, halos hindi napapansin ng maraming mga nag-aaral at bumabasa ng banal na kasulatan. Ano yung tanda ng pagparito ng ating Panginoon Kristo? Muli po, ipangangaral ang ebanghelyong ito sa buong sanglibutan, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Malinaw po yung ating nasumpungang kasagutan. Ipangangaral ang ebanghelyo. Ang tanong natin ngayon ay ito: nangyayari na ba ngayon ang palatandaan, ang tandang ibinigay ng ating Panginoon Kristo na ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng sa buong sanglibutan, na siyang tanda naman ng katapusan at pagdating ng wakas? Opo, yan ang ating kasagutan. Kapagkat sa panahong ito, sa buong sanglibutan, wala na pong hindi nararating ang ebanghelyo ng ating Panginoon sa iba't ibang kaparaanan. Wala nang liblib na dako sa lahat ng kontinente, sa lahat ng bansa, sa lahat ng liblib na dako, nakararating na po ang pangangaral ng ebanghelyo sa pamamagitan ng mass media at ng iba't ibang kaparaanan upang ipangaral ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kung gayon, ito na yung tanda. Narito na po tayo sa panahon na dapat nating pag-aralan kung ano ang mga bagay na dapat nating gawin upang kung dumating ang katapusan ng sanglibutan, handa tayo na ating pong tanggapin ang kapalaran hindi lamang ng tao o hindi ng buong sanglibutan. Muli po, hanggang dito muli ang ating pag-aaral, at sa mga susunod na pagkakataon, tatalakayin na po natin ngayon ang mismong katapusan ng sanglibutan
kung ano kaya ang magaganap sa buhay na ito. Ulit po, magandang gabi o magandang araw. Ito po ang inyong alahi na nagsasabing patnubayan naman tayo ng Panginoon.